Kaugnay naman sa binabantayang bagyong Nando, makakausap po natin ngayong umaga si Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo para alamin ang ginagawang paghahanda ng hensya sa posibleng epekto ng bagyo. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating po naman nanonood sa atin sa Rise and Shine. Well, Sir Judy, kamusta po yung koordinasyon nyo sa iba't ibang government agencies? Opo, nagsagawa na tayo ng mga pre-disaster risk assessment and scenario building, kasama itong ating mga kasamahan sa NDRRMC ng mga agencies, At saka tinitingnan na kasi natin, ito nga pong dahil kakalabas lang nung TD Mirasol, and then meron na pong nasa loob na ng Pilipinas, ito nga pong tropical storm na po ito ngayon, tropical storm Nando. So yung paghahanda po, tuloy-tuloy na po ito, hindi na natin ibinaba yung alert level status. Ibig pong sabihin, naka-standby pa rin po yung ating mga response agencies at naka-preposition po yung ating mga resources. Okay, mayroon pa po bang mga nasa evacuation center ngayon at mananatili po ba sila doon hanggat hindi umaalis tong paparating pa lang na Nando? Opo, depende po sa pagdaya ng mga local government units natin, pero mas inaabisuhan nga po na ito pong kung yung mga areas na binahang, we expect na ganun pa rin ito ang mangyayari, especially magmula bukas. We already expect po na baka mag-issue na po nung tropical cyclone warning signal, dahil sa bagyong Nando. So mas maigi po na doon muna sila sa mga evacuation center para mas nasa ligtas po silang lugar. Okay, Sir Juni, ano po yung tinututukan ngayon ng mga areas ng OCD? Para po dito sa bagyong Nando, ang tinitingnan kasing track nito is extreme northern Luzon. Pero dahil nga po malakas ito, so ang tinitingnan po at binabantayan ay ang buong northern Luzon, central Luzon. Pero po, dahil sa lakas po ng bagyong Nando, hihilahin ito at palalakasin yung habagat. Ibig pong sabihin, kasama po yung southern Luzon also, and then pati po yung areas in Visayas, and we're looking at also even sa preparedness level po, na kahit yung sa Mindanao ay maghahanda din po. Well, sir, doon po sa may bagyong Mirasol, meron na po ba kayong datos initially kung ilan yung mga naapektuhan nating mga kababayan? Opo, sa official na datos, although this was as of last night pa, meron tayong more or less mga 200 yung directly affected po, ng mga 233 families. But in terms of epekto po, these are mostly coming from the regions of ng Central Luzon, Region 3 po, Ganon din yung ating Region 2 sa Cagayan Valley. Kasama na rin po yung Region 5, And then meron din pong kasabay nito, dahil sa localized thunderstorm, kahit sa Mindanao po, yung dun nga po sa Region 10 natin, specifically yung dun sa Bukidnon. So, sir, linawin ko lamang po, wala naman pong casualty itong nagdaang bagyong Mirasol. Yung doon po sa bagyong Mirasol po, meron pong isang missing, dito sa Region 5. Meron po tayong kababayan, na mga ngisda sa Catanduanes. So sa ngayon po, inintay natin yung mga air assets natin para dun sa rescue and retrieval probably, nitong ating kababayan doon sa Bicol. And then, dahil naman po sa yung localized thunderstorm nga po, sa bayan po sa lalawigan po ng Bukidnon, So we are validating ito nga pong tatlong casualty po natin doon at saka yung 5 missing po. Okay. Well, sir, may mga lugar po ba o areas o bayan na hirap na puntahan dahil po sa pagbaha? So far sa ngayon, we don't have that data or assistance requested, na ganoon ang konteksto, na hindi marating. But then again, we have to validate and verify as of today. Pero base po dun sa kaninang umaga, na updates natin from the regional offices ng OCD, wala naman pong ibinalita na hindi marating, And plus also, tinitingnan din natin dahil nga po ang nakagawian na po, estratehiya ng ating pamahalaan, hindi lang ng OCD, ay yung pag-preposition na po ng ating mga resources, family food packs, yung mga equipment for response kung rescue man, ay naka-preposition na po ito. Ibig sabihin, dun sa mga lugar na tinitingnan natin na ma-isolate,
ay naglalagay na po tayo bago pa man dumating yung kung bagyo man po ito. Okay, Sir Juni, bilang panghuli po, no, ang inyo pong panawagan sa ating mga kababayan, lalo't posibleng lumakas pa itong bagyong Nando. Opo, sa ating mga kababayan, nagpapaalala pa rin tayo, ang ating pong pamahalaan ay nakahanda po para rumisponde. Pero akibat po nito, kailangan alerto rin tayo, magbantay sa mga abiso nitong ating pag-asa, ganun din ng ating mga local authorities, if kailangan po at sinabing kailangan mag-preemptive evacuation, sumunod po tayo para mas maging ligtas po tayo. At kung yung mga personal pong pangangailangan nila, dapat po nakahanda rin yon. We are expecting po na by tonight and tomorrow, magkaroon na ng tropical cyclone warning signal. So kapag ganito po, ibig sabihin, bawal na rin po yung mga paglalayag po ng anumang sasakyang pandagat kapag meron ng warning signal. Lalo na po yung ating mga kababayang mangingisda po, so mag-ingat po na kapag meron pong warning signal na, at saka meron na rin po, kahit ngayon po meron ng mga areas po na declared ng pag-asa na malalakas yung alon. So ibig sabihin po, bawal na rin yung mga maliliit na sea vessels, o yung mga sasakyang pandagat po na maglayag. So mag-ingat pa lang po talaga tayo. Alright, maraming salamat po, OCD spokesperson Juni Castillo.